Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inisyala yung hawala dito sa Fiqhul Muyassar. Nung nakaraan yung Bay'us Salam, wala kayo nun eh. Kahit tong kambal, wala. Yung Bay'us Salam, simple lang naman eh. Kung yung utang, yung salaf, utang, yung paninda yung inuutang. Pero dito sa Bay'us Salam, yung bayad yung inutang. Kumbaga, halimbawa nga, yung trader, nagbayad na siya dun sa farmer, na bibilhin niya lahat ng, halimbawa, bibili siya ng 100 na kaban ng bigas sa susunod na ani. Binayaran niya na yun ngayon. Tapos yung farmer, di kukunin niya yun. Actually, may advantage din sa farmer kasi may puhunan na siya. Tapos advantage din sa trader kasi siya lang yung kukuha sa farmer na yun. May na siya, may monopolyo na siya kumbaga. Deposit kumbaga. Pwede pa nilang dagdagan yun eh. Sabihin ng farmer, yung inani ko pala hindi 100, 120. Gusto mo dagdagan mo. O di dagdagan niya. May advantage yung halal yon, pinahintulutan yon, yung Bay'us Salam. Yun ang salam na tinatawag. Kabaliktaran siya ng salaf. Although magkasing kahulugan kasi parang utang pareho, di ba? Salam tsaka salaf. Pero pag salaf, yung paninda, yung inutang. Tapos yung salam, yung bayad. Yung inutang, later on na ibibigay yung paninda. O yung produkto na kapalit. Ay, yung pera po na kapital sa pangpanpos. Yun ang unang binibigay. Madalas naman ganun eh. Madalas ganun ang nangyayari. Nauna siyang magbayad. Basta may condition lang na tukoy kung ilang kilo, ilang takal, gano'ng kahaba na ilan yung bilang nung paninda, mga ganung bagay para protektado sila pareho. Ngayon naman inshallah yung hawala. Yung hawala, Al-Babus Sadis, pang-anim na usapin. Yung hawala, meron itong dalawang usapin. Al-Mas'alatul Ula, ma'naha wa adillatu masyru'iyatiha. Ang kahulugan nito at ang batayan ng pagkakasabatas dito. At sumunod yung syurut. Maikli lang din na chapter itong hawala. Itong hawala, ito na yung maintindihan natin kumbaga na parang money transfer. Palawan, Cebuana, Luwilier, o pwede nga sa mga online na yung tawag doon, yung online wallet, GCash, Paymaya, at iba pa. Yun siya, hawala. Shopee Pay, lalabas siyang hawala din kasi meron kang pera, tapos kumbaga yung pinaglagakan mo ng pera, ibibigay niyo yun sa iba. Kumbaga yung Shopee Pay na yung magbabayad ng order mo doon sa seller. So parang hawala din yung kalalabasan niya. Yung naqluddayni min dimmatil mahil ila dimmati almuhali alayhi. Ito yung paglilipat ng utang o pananagutan. Kumbaga obligasyon na magbayad. Kasi yun ang ibig sabihin ng dain Kapag sinabing dain, hindi lang to sa konteksto ng utang per se na inutang. Pwedeng financial obligation, financial na pananagutan. So, ililipat yung pananagutan mula sa may-ari talaga nito patungo doon sa kumbaga magpapasan ng pananagutan na ito. So, yun kaya una kong binanggit talaga yung Palawan, halimbawa nga. May pera ako. Tapos sabihin ko sa Palawan, i-simplify na lang natin. Hindi ko na sabihin may form pipirmahan, pupunta ka sa gwardiya. Simplify na lang natin. Sabihin ko sa Palawan, pakibigay mo nga to kay Rashid. Ganito address niya, cellphone number. Tapos si Palawan, meron siyang contact doon sa kabila, si Palawan sa Ilocos. Oy, Palawan Ilocos, pupunta sa'yo si Rashid, bigyan mo ng pera. Ito yung pinadala. Once pupunta si Rashid doon, bigyan niya, yun na yung hawala. Simple lang siya, alhamdulillah. Yun nga, ang mahalaga dito, wahiya masyru'a. Lima fihi minal irfaq. Ito rin isinabatas dahil ito ay nagdudulot ng pagpapadali.
pagpapadali. Diba madali nga naman, diba? Kaysa naman magpapadala ka ng pera, dati nung unang panahon, hindi nyo na yata inabutan yun eh. Wala pang cellphone nun, wala pang telepono lang. Yung ibang mga tao, yung pera, nilalagay nila sa sobre. Yung sobre ng sulat, nilalagay nila yung pera sa sobre. Eh kaso na uso na yung mga nakawan. Hindi nakarating yung mga sobre sa pinagdadalahan. Kaya pinagbawal na rin yun ng PhilPost eh. Pinagbawal nila. Eh nauso na rin naman yung mga bangko, kaya bank transfer ang nangyari. Na pareho rin yung kahulugan. Bank transfer. Pero mas mabilis talaga yung ano eh. Yung mga Palawan, Cebuana, minsan oras lang, di ba? Eh lalo na GCash. Segundo lang, nandun na. So meron ito pagpapadali. Pinitulutan ito dahil sa pagpapadali. Watabadulul masaleh bayna afradil umma. At ang pagpapalitan ng pakinabang para sa mga individual sa umma na ito. Wattasamo, wattashil al-muamalat. At narito yung pagpaparaya at pagpapadali sa mga transaksyon. Lalong-lalo na business transaction. O kahit personal, hindi naman necessarily business lang naman yung pera na pinapadala mo, di ba? Ba pang ano, sweldo mo, papadala mo. So ganun din, hawala. So iniulat ni Abu Hurairah mula ito kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim, idat tubi'a ahadukum ala maliin falyattabi. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inilipat sa inyo ang anumang kumbaga obligasyon, ay marapat na sundin niya ang obligasyon na ito. So ito yung dalil niya. Ito yung dalil niya na kumbaga tutuparin nung nagpasan ng obligasyon yung pagpaparating nung pera. Nung pera. Ngayon dito sa hawala, ano talaga ito? Pera yung pinag-uusapan dito. Hindi yung parcel na yung physical na na gamit. Pera talaga. Kasi yun nga, kung katulad ng unang panahon na wala pa itong mga hawala, di ba dala-dala ng tao yung pera niya? Maraming risk eh. Pwede siya ma-hold up, pwede siya mabiktima ng tulisan, pwede mawala yung pera niya. Eh kung gagawin nung hawala, at ito nga, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na nito. Itong panahon ng mga khalifa, meron na. Ang ginagawa nila, meron na silang parang pinangahawakang papel. I-deposito nila yung papel doon sa Baitul Mal ng mga yung pera nila, i-deposito sa Baitul Mal ng mga Muslim bago sa Madina. Yung trader pupunta ng Syria. May dala-dala siya ngayong papel. So pagdating niya ng Syria, ibibigay niya uli yun doon sa opisina ng dati kasi gobyerno pa yung namamahala nito, hindi pa siya private. Pagdating niya doon, nakasulat doon, itong tao na ito naglagak ng 1,000 dinar sa Madina. O ibigay ninyo saan man siya mapunta, o saan man niya ito i-claim, ibigay ninyo. O punta siya ng Syria, punta siya ng Yemen, pupunta siya ng Turkey. O yun, papel lang yung dala niya. O kahit mabiktima siya ng tulisan. Kasi naman yun eh, may identification na yun eh. May mga pangalan yun nakalagay doon, taga saan siya. So kilala din. Kasi nung panahon na ng mga sahaba, nagkaroon na ng parang civil registry. Yung diwan na tinatawag. Meron ng census. Organisado na sila nun. Organisado na sila. Kaya naging kumbaga, mabilis din yung progress ng mga Muslim nung panahon na yun. Kasi bago pa man na-invento ng mga tao yung mga ganong bagay, yung mga kuffar, diba? Inaangkin ng kuffar lahat eh. Sila naka-invento na lahat. Pero yung mga Muslim, na-organize na nila itong mga bagay na to. Na-organize na nila. Ayun nga, idha uhila bid-dayni alladhi lahu ala musir falyahtil. So yung kahulugan daw nung hadith na ito, kapag inilipat ang utang, kumbaga, idha uhila bid-dayni alladhi lahu ala musirin falyahtil walyaqbil al-hawala. So sabi dito ni Sheikh Salman doon sa translation niya, kapag inilipat daw ang utang sa isang mayaman, ay dapat na sumunod at tanggapin ng paglilipat. Kumbaga, tinutukoy dito mayaman. Kung halimbawang yung private.
Usually, ngayon, private naman talaga na institution yung merong hawala. Tanggapin niya yung pera, tapos yung kasosyo niya doon sa ibang lugar, yun yung magre-release ng pera. Faida ahalal madin dainahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Lianna al-falas aibun walam yurda bihi falahu haqqur ruju'. Kapag inilipat daw ng umutang ang pinagkakautangan niya sa isang nalugi, ay babalik ang karapatan niya sa nagpalipat ito sapagkat ang nalugi ay may pagkukulang at hindi katanggap-tanggap. Kaya karapatan niya ang pagbabalik. So medyo komplikado yung yung sample dito, yung paliwanag do sa hadith. Pero ganun lang kasimple yun. Yung hawala, yung lang siya. Parang Palawan. Ganun lang siya. So ito yung mahalagang parte din, al-mas'alatu thaniya, fi syuruti sihhatiha. Paano magiging tama ang hawala? Siyempre ito, maunawaan natin ito. Lahat ng mga kondisyon na ito dapat matutupad. Walang isa ang mawawala. Una, ridal mahil. So dapat yung nagpapadala ng pera ay kinalulugdan niya na magpapadala siya ng pera. Hindi siya pinilit sa pagpapadala ng pera. Li'annahu mukhayrun fi jihati kada'id din. Dahil siya ay, kumbaga, merong kumpletong pagpili o option na, kumbaga, magpadala ng pera. Fala tataiyan alayhi jihatan kaharan. At hindi siya pwedeng pipilitin na, kumbaga, magpadala ng pera saan man. Siya ang magdidesisyon. Magkano ipapadala niya, saan niya ipapadala niya, kanino, saan niya ipapadala, kanino niya ipapadala. Pangalawa, kunul malin al-mahalu bihi wa alayhi muttafikaini kadran aw jinsan wa sifatan. So, yung dalawang pera daw na ililipat, kasi magiging dalawa yung pera na di ba? May ipapadala, may tuturing. Kasi yung pera ko, iba, papadala ko 1,000. May serial number yun 001 yung dulo. Doon sa kabila, pera din 1,000. Pero syempre, iba na yung magiging serial number nun. Ang mahalaga, pareho sila ng kadar, ng dami. O pareho sila ng jeans, ng uri. O yung halaga pala, halaga ng pera. Yung jeans, yung uri, at yung katangian. Pero dito sa jeans at uri, katangian, magkakaroon pa ng dito kumbaga pagpapaluwag. Kasi pwede man mangyayari, yung pera ipapadala mo real, di ba? Tapos tatanggapin ng pamilya mo peso. Walang problema din. Ang mahalaga, napalitan yung real mo o yung dollar mo sa tamang halaga nito ng peso sa kasalukuyang panahon na yon. Kasi kapag dinelay yung value, ibibigay yun nung yung Palawan, di ba? Natanggap niya yung pera. Nagpadala si Ahmad ngayon papuntang Pilipinas. Ngayong araw na to mismo, Biyernes. So yung Palawan, pagkatanggap niya na yun, kung anong halaga ngayon ng real, ko-convert niya sa peso, yun tama. Pero yung pagpapaliban pa niya yun, hindi pa niya nire-release, 3 araw. Tapos ang kukunin niyang value, yung value ng peso sa Lunes na parating. So doon magkakaroon ng posibleng may riba na. Posibleng may riba. Kasi kung ano mang pag-aantala ng pera, kumbaga sa palitan, ay may tuturing ding riba. Pangatlo, an yakuna al-mahalu bihi daynan mustaqirran fi dhimmati al-mahalu alayhi. Sing inilipat ay hindi nababagong utang na nasa pinaglipatan nito. Kumbaga, hanggat nasa Palawan yung pera, pinadala ni Ahmad, hanggat nasa Palawan yung pera, may pananagutan ng Palawan na pangalagaan yung pera mo. Hindi na pwede sabihin, hindi ko ma-release pera mo, na-hack kami. Hindi niya pwedeng yun. Kaya sila, naman, yung mga kuffar, nakaisip sila insurance, mga ganung bagay. Tsaka syempre, meron na ring meron ng service charge. Yun, kasi pakinabang din nila yun. Kumbaga, pambayad nila yun sa opisina, mga tauhan nila, kaya merong service charge. Yung service charge na yun, hindi yun magiging riba. Hindi magiging riba. Kasi yun kumbaga, yun yung gagastusin nila, kumbaga, para mapangalagaan yung pera mo. So, pwede magkaroon ng service charge, inshallah.
Hindi siya magiging riba. So ngayon, merong mga makabagong anyo ang hawala. Wa minas suwar al-muasara lil hawala, kabilang sa mga makabagong anyo ng hawala. Una, al-hawalatu al-masrifiyah. Ito na nga yung bank transfer. Wahiya wasilatun li sadadi mabalig naqdiyah mukabilu tasdidi mukabiliha fi jihatin ukhra. Ito yung pagbabayad ng salapi na kumbaga ipapadala sa ibang panig. An yakuma syaksu bidaf'i mablagin naqdi ila bank minal bunuk. So magbibigay daw yung isang tao ng pera sa isa sa mga bangko. Taliban minhu sadado qimati hadal mablag li shakhsin akhar fi baladin akhar. Nibibigay niya ito sa iba pang tao sa iba pang lugar. Nadiru umulati wa tafadaha al-bank. Wa yatafadaha al-bank. Si dito, ano bang ginamit dito ng Sheikh Salman translation? Ayun, yung nafada nga, yatafadaha al-bank. So, gagawin ito ng bangko pero may kapalit siya ng mga service charge. So, pwedeng magkaroon ng service charge nga. Ngayong isa pa, yung suftaja na tinatawag. Suftaja, sin, fa, ta, jim, taul marbuta. Suftaja. Hiya mimma yulhiku bil hawalati aidan. So, may kinalaman din ito sa hawala. Wahiya ibaratan an kitabin o rikatin yaktubuha al-mustakrid lil mukrid aw naibahu ila naibihi fi baladin akhar liwafihi al-mukrid. So ito na yung papel na sinasabi ko kanina. Yung suftaja na tinatawag. So meron kang may binigay kang papel sa isang halimbawa, sabihin na natin nga yung yung organisasyon. Tapos dala-dala mo yung papel na yon, pagpunta mo na sa isang lugar, doon mo ipapapalit. Na technically, ano rin pala ito, pinakamadaling sample dito, suftaja, yung cheque. 'Di ba? Yung cheque, 'yon. So may pangalan mo yung cheque, tapos merong amount, merong serial number. So dala-dala mo 'yon. Dala-dala mo 'yon. Anyway, ano din yung nabalitaan ko nga noon, 'di ba yung pera na sa Medina? Tapos i-claim niya yun sa Syria. Kasi pwede rin nilang malaman yung serial number doon sa Syria eh. Kasi ginagawa nila noon, sa pagitan ng iba-ibang lugar, may mga tinatawag na outpost ng mga ng mga rider. Yung nakakabayo. Sa Amerika, may tinatawag silang Pony Express. Kada ilang kilometro, merong istasyon. Yung kabayo dito, tatakbo dito, magdadala ng mensahe. So, kukunin to ng kabayo dito, itatakbo na naman sa kabila. Kukunin ng kabayo dito, itatakbo sa kabila. Yung kabayo, mabilis tumakbo. Pero limitado lang yung takbo niya. Mga 10 minuto yung takbo niya. Eh di ang bilis nun, kung pasapasahan nila yon, yung mensahe mo mula Medina hanggang Syria, darating yun maghapon. Inshallah. Maghapon darating yun, 2 araw. Eh kung kasama dala-dala nung kabayo na yung serial number mo ng bangko mo. Bawa yung pera ko kukunin ko sa Syria. Tapos di sinulat, kukunin ni Yasin 1,000 dinars. Ito yung serial number ng kanyang deposito dito sa Medina. Tatakbo ngayon yung kabayo. Marami naman ibang kasama din yun na niya. Na cheque o serial number ng cheque. Di pagdating mo doon, dala-dala mo yung cheque mo, alam na rin nila. Nakawin man yung cheque mo, kumbaga, di ba? Di mache-check din nila yung o pekiin yung cheque, mache-check din nila. Pwedeng magagawa nila yun eh. Ba may duplicate pa na one. Di ba? Duplicate. Madali lang nilang masosolusyonan, inshallah. Naisip ko nga yan kasi nga pag sinakop tayo ng China, papatay nila yung kuryente eh. So pwedeng ganun yung gagawin. Patay nila yung kuryente. Pero ang kagandahan niyan, inshallah, JNT, matatag kayo sa sa trabaho niyo, inshallah. Chick din may-ari eh. Yung chick din may-ari. So parang cheque siya, di ba? O anna yukridu insanan akhar kardan fi baladin. So ganun din. Kumbaga
yung babayaran niya yung utang niya sa isang tao sa iba pang lugar. Liyafihi al-muqtarid aw naibuhu ila al-muqrid aw naibihi fi baladin akhar. Falwaraqatul lati yaktubuha al-muqtarid bidhalika tusamma saftaja. So yung saftaja, ito na yung papel mismo na dala-dala niya. Wa huwa kalimatun farisiya mu'arriba o mu'arraba. Yung saftaja, ano daw ito, Persian na salita na kumbaga ginagamit na ng mga Arabo. Wakad manaaha qawmun wasahe jawazuha. Yung iba hindi nila pinahintulutan ito, pero tama ito, pinahintulutan ito. Id fiha maslahatun lit tarafain. Dahil naririto ang pakinabang para sa dalawang panig, yung nagpadala at yung pinadalhan. Min gayri dararin ala wahidin minhuma, na wala namang pinsala sa kahit sino sa kanila. Wala mahdurun syar'i. At wala rin itong anumang kumbaga kapintasan sa kapintasan o pagbabawal sa Islam. Alhamdulillah. So ito yung hawala. So isipin nyo, no? Iniisip natin bago lang na-invento ng mga tao yung yung ganyan, Palawan. Pero matagal na. Matagal nang ginagawa ng mga tao ang mga ganitong transaksyon. Alhamdulillah. So isusunod inshallah na matatalakay naman natin yung wakala. Yung wakala, yung pagiging pagiging wakil. Yung pagiging wakil, representative. Kumbaga, ahente. O sa ibang salita yung amuyong. Yung gayon. Pagiging ahente. Kumbaga, na mangungumisyon ka o ano pa man, inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.